Nag-react nga si Sir Federico Durano sa ginawa kong video. Siya yung kababayan natin Pilipino na napagmulta dahil nga sa undeclared na mga dilata or corned beef sa isang airport sa bansang Canada. Napakarami namang naka-appreciate sa ginawa nating video pero marami ding bashers. Actually guys, ang ginagawa nating video sa pagbahagi ng mga karanasan ng kababayan natin sa airport man sa Pilipinas at iba pa ay pagbibigay ng awareness, hindi para i-bash ang tao. Dapat nga tayo nakakapanood ng kanilang video ay nagpapasalamat pa sa kanila sa pagbahagi ng kanilang karanasan o hindi magandang karanasan sa airport para hindi na gawin ng iba at para hindi rin mangyari sa iba pang kababayan natin. Ito ang naging pahayag niya na napakita ang aking video na uploaded sa TikTok na hindi ko naman account. Hihingi lang din sana ako ng pabor sa mga followers ko at mga sumusuporta sa akin. Paka-report naman ang account ni Ilocana Girl sa TikTok dahil kinukuha niya ang lahat ng mga videos ko na walang edit or reaction video. Kinukuha niya lang ng buo at i-upload sa account niya. Kaya madalas din ako ang may basher dahil nga marami nagko-comment na hindi daw ako nagre-reply. Ano to? Sikat na content creator na hold at nagmulta sa airport. Ano? Isang kababayan natin Pinoy na bumalik sa bansang Canada galing sa kanyang bakasyon sa Pilipinas na hold sa custom sa Vancouver Airport. Dahil may tweet pa lang pinapabawal ang pagdadala ng corned beef at chicharon ayon sa kanya. At pinagbayad siya ng multa ng 1,300 Canadian dollar. Ayon pa sa kanya ay hindi daw niya alam na may corned beef sa loob ng kanyang bagahe dahil hindi daw siya ang nag-ayos nito. Ginawa niya lang ang video para maging paalala sa lahat ng pasahero, lalong-lalo na sa mga hindi ko talaga alam na grabe guys, sa Vancouver na ako. Nood ako sa custom. Ito yung mga nagbumabiyahe. Kasi binayaran naman right on the spot yun. Call a friend lang yun, oh. Ang daming ngayamang friends. Diba? Eh, paano yung mga walang ekstrang pera? Diba? Ang nagbayad nun, yung boss ko. Kasi kanya yun. Mayaman yun. Sobrang yaman nun. Kaya hindi ko ginawa yung video para magmalimos sa inyo. Huwag nyo i-bash, diba? Reminder nga Reminder. Sikat na content creator, mangingisin yung donation. Hindi ganun. Talagang hindi ko alam. Huwag kayong epal. Ito naman yung ginawa kong video na uploaded sa aking YouTube channel na karanasan or naging karanasan ni Sir Federico Durano sa Vancouver Airport. Na na-confiscate niya ang daladala niyang undeclared corned beef at pinagbayad pa siya ng multa. Ngunit for awareness ito, hindi para i-bash siya. Isang kababayan natin Pinoy na bumalik sa bansang Canada galing sa kanyang bakasyon sa Pilipinas na hold sa custom sa Vancouver Airport. Dahil may pit palang pinagbabawal ang pagdadala ng corned beef at chicharon ayon sa kanya. At pinagbayad siya ng multa ng 1,300 Canadian dollar. Ayon pa sa kanya ay hindi daw niya alam na may corned beef sa loob ng kanyang bagahe dahil hindi daw siya ang nag-ayos nito. Ginawa niya lang ang video para maging paalala sa lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga OFW. Grabe guys, nasa Vancouver na ako. Nood ako sa custom. Ito yung mga nagbumabiyahe. Huwag kayo magdadala ng corned beef na hindi ko na-declare yung corned beef na peraso. Bawal yung corned beef. So na-penalty ako na ngayon $1,300 dahil sa corned beef. Hindi ko talaga alam may corned beef doon sa luggage ko. No mercy. Talagang pinabayaran sa akin ng 1,300. Muntik pa akong malate sa next flight ko kasi connecting flight ako to Calgary. So pag magbabakasyon kayo sa Pilipinas, huwag kayo magdadala ng chicharon at saka corned beef. Huli ang corned beef. Sayang ang 1,300. Parang ano yun 53,000. Sayang no, mahal ang corned beef. So paalala sa mga mabubiyahe, huwag magdadala ng corned beef na dilata. Okay? Kaya guys, kung hindi nyo kabisado ang bansa na pupuntahan nyo, lalo na kung isa kayong baguhan, ay dapat inaalam nyo ang mga pinagbabawal. Kagaya na lang sa bansang Japan at Taiwan na pinagbabawal ang mga lutong pagkain tulad ng karne.
Sa Canada naman at sa Amerika ay pinagbabawal daw ang pagdadala ng mga corned beef at iba pang mga dilata. Kagaya din dito sa Middle East na pinagbabawal ang pagdadala ng karne ng baboy sa bansang Saudi Arabia at bansang Kuwait. Pero allowed naman dito sa United Arab Emirates. Kaya maging paalala at babala ang naging karanasan ni kabayan para hindi na maulit sa iba pang kababayan nating OFW. May video naman dito noon na isang kababayan nating Pilipino na pumunta sa bansang Japan na may dalang Chicken Joy at burger galing sa Jollibee na harang sa Japan Airport. Sorry. Yes, thank you. Did the dog smell anything? Oh, yeah. It's Jollibee. Oh, Jollibee. Yeah, Jollibee. Oh. Yes, I will take Jollibee. Thank you. Yes, did you take it out? Chicken. Gravy. Chicken. Chicken. Chicken can't bring in Japan. Can, huh? Yes, Cannot? cannot. Oh. So slow. Yeah. Oh. Yeah. No. Just, You don't need it. yeah, I don't need that. Okay. No chicken, no gravy. Yeah. I think so. This one also. So same thing. This is a burger. Burger, no. It's maybe beef or pork. Just a minute, please. No. フィッシュバーガーだったら OK なんですけど、 Sorry? フィッシュバーガー、フィレオフィッシュ OK, but ハンバーガー no. Cannot. So Cannot bring chicken and hamburger inside. Can't bring in Japan. Cannot bring in Japan. So you can eat all in airplane. In airplane. Can eat in airplane but not inside Japan. Yes. Right. Okay, please be careful next time. So you don't need this. Yeah. May I take this side too? So this is just fruits. Fruits. Okay. So you don't have other meat product in your backpack? No. Okay, just this and please be careful next time. Alright. All meat product can bring in Japan. Thank you. Okay, thank you. Can I take a picture of my... Because I was supposed to give it to someone. Yes. Photo. Jollibee. Oo, yung Jollibee natin. Pero allowed sa bansang Japan ang pagdadala ng mga dilata base sa ibinahagi dito ng isang kababayan nating OFW sa Japan. Para sa mga first time pa lang na pupunta dito sa Japan bilang OFW, ay bibigyan ko nga kayo ng tips para sa mga bagay or product na bawal or hindi pwedeng ilagay sa maleta na pang check-in baggage. At based on my experience bilang 5 years ng OFW dito sa Japan, ay bibigyan ko rin kayo ng suggestion ng mga bagay na kailangan at hindi nyo na kailangan pandalin dahil magiging pampasikip lang sa maleta nyo. Unang-una sa lahat, syempre ang mga gamot. Totoo namang mas okay, madaling bumili at marami kang mabibilan na gamot dito sa Japan. Pero syempre, usapang first time nga to. Katulad ko, hindi na nakakabumili ng paracetamol, ibuprofen, painkiller, or yung mga panghaplas-haplas para sa sakit ng katawan. Dahil kaya ko na nga bumili dito nun, pero kung first time mo pa nga lang, ay magdala ka nun. Sumunod naman ay pagkain. Marami ka namang mabibila ng mga Filipino products sa Japan, pero syempre, dahil import na ngayon, ay doble at kung minsan ay triple pa yung presyo ng mga ito. At opo, pwede ka magdala ng ganitong kalaking ketchup, bagoong at liquid seasoning dito sa Japan. Yung iba nga gumagawa pa ng ginamos tapos nilalagay sa tumbler para lang makapagdala niyan sa Japan. Basta siguraduhin mo lang na nakatape, walang singaw at hindi maglilik. Basta lahat ng nakita nyo dyan ng mga condiments ay yan talaga yung mga ginagamit ko. Kaya naman nagdala ako ng mga ganyan pabalik dito sa Japan. Katulad na lang nitong dahon ng laurel. Meron namang dahon ng laurel sa Japan pero ibang iba talaga guys. Hindi ito yung tuyo at hindi maaroma. Bale isang maleta nga ay puro pagkain lang yung nilagay ko. Na pwede nyo nga din gayahin dahil kapag pupunta nga kayo dito sa Japan bilang trainee ay magkakaroon pa nga kayo ng 1
month na training bago kayo i-deploy. Kaya makakatipid talaga kayo kapag may dala kayong mga pagkain. Makakatanggap naman kayo ng 80,000 yen something mula sa employer na magagamit yung pang budget sa loob ng 2 buwan. Isang buwan habang nagte-training at isang buwan habang wala pa kayong sahod. At alam nyo ba yung ginagawa ng iba? Pinapadala nga nila yung kalahati nun. Magkakaiba nga yung experience, pangangailangan at pinagdadaanan ng mga tao. Kaya wag natin sila i-judge na bakit pinadala yung pera na nakalaan sa pang budget kahit wala pa naman silang sinasahod or trabaho. Kaya malaking bagay talaga kapag marami kang dalang pagkain katulad ng mga instant food na pwede mong ulamin. Yung iba nga mga kabatch ko dati may dala pang bigas eh. Pero hindi ko din sure kung pwede pa yun ngayon kaya hindi ko na rin sinubukan. At bawal din nga pala yung mga pagkain may buto katulad ng munggo, chicharon at syempre bawal din ng Jollibee. Bawal din sa check-in baggage yung mga gadget or yung may mga battery katulad ng power bank. Kaya sa hand carry nyo na nga lang ilagay yun. At sa hand carry naman ay bawal yung mga 100 ml pataas katulad ng pabango at lotion. Anyways, pwede ka din nga palang magdala ng tuyo at binacuum seal ko nga lang yan basta wala lang singaw, goods na yan. Pwede ka rin nga palang magdala ng tinapa basta i-vacuum sealed mo lang. At hindi na nga rin ako nagdala dahil syempre galing na nga akong Pinas at nakakain na ako nun. So, matuto tayo sa mga binabahagi at naging karanasan ng mga kababayan natin para iwas abala sa airport.